Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Nagluto po pala si Mama ng tron kaninang umaga. Dadalhin po kasi namin ito sa school nila kuya. May nagtatrabaho po kasi dun sa room nila at si Mama nga po yung nasabihang gumawa ng merienda nila. Kami lang po kasi ang may malapit na bahay sa school. At si Mama na nga po ang tinawagan ni Ma'am para po gumawa ng merienda. At eto nga pong tron ang naisip po ni Mama na ipamerienda nila sa kanila. At nagpaalam na rin po pala si tita ko pati po si baby sa amin. Uuwi na rin po kasi sila sa Solana mga kalabs. Kaya eto nagpapaalam na nga din po ako sa kanya. Kinikis ko nga po siya mga kalabs kaso nga lang ay ayaw niya. O di po ba, tignan niyo naman po yung ginawa sa akin. Ang tapang ng baby na to ah. At pati na nga din po si nanay ay nag-kiss na din po kay baby. Hindi nga po namin alam kung kailan po ulit sila babalik dito. Nakakamiss nga po siya mga kalabs at wala na nga din po kaming makakalarong maliit na baby. At nung naihanda na nga po ni Mama yung mga merienda nila, eto nga at pupunta na rin po kami sa school. Tinulungan na nga po namin ni Kuya si Mama para po magdala ng mga ito. Si Kuya na nga po ang nagbitbit dito sa tray at ako naman po dito sa termos. Dapat nga po mga kalabs ay dati na pong ititimpla ni Mama yung kape nila at ilalagay na lang po dito sa termos. Kaya lang sabi po ni Kuya ay mas maganda daw po kapag sa school na lang po itimpla yung kape. At magdadala na nga lang daw po kami ng mainit na tubig. Kaya yun na nga lang din po ang sinunod ni Mama. Eto na nga po mga kalabs at malapit na rin po kaming makarating sa gate ng school nila Kuya. Mabuti na nga lang daw po talaga mga kalabs at nandito daw po kami ni Kuya para daw po tumulong kay Mama. Nung malapit na nga po kami sa gate mga kalabs ay nakita po namin sila Kuya Moymoy pati po yung tito ko. Naglalaro nga po sila dito mga kalabs. At nandito rin po pala yung isang parents ng classmate ni Kuya. At nung nakarating na nga po kami dito sa room nila Kuya ay nandito rin po pala yung isa niya pong classmate. Binaba na nga lang po namin ni Kuya dito yung mga merienda nila. At dito nga lang po kami mga kalabs hanggang po sa matapos silang magmerienda. Eto po pala yung tinatrabaho nila mga kalabs. Papalitan daw po kasi nila ng hollow blocks yung partition ng room nila Kuya. At ng kabilang section, plywood lang po kasi itong partition nila mga kalabs. Kaya ipapahalo blocks nga po ito. At nung nakapagtimpla na nga po si Mama ng kape nila mga kalabs, ay tinawag na nga po muna ni Mama sila para po makapagmerienda. Dalawa nga lang po silang nagtrabaho ngayon mga kalabs. At dinamihan na rin po pala ni Mama yung merienda nila para naman po ay mabusog sila. Mas gusto po kasi ni Mama na mabusog yung mga nagtatrabaho. Hindi naman daw po kasi biro yung ginagawa nilang trabaho mga kalab. Lalo na at mabibigat po yung mga binubuhat nila. At dahil may pasobra nga po sa minirienda nila, sabi nga po ni Mama kay ate ay kumuha po siya para ibigay sa kapatid niya. Sabi nga po ni Mama sa kanila tito ay umupo po sila habang magmimerienda. Dahil yung pagmimerienda na nga lang po ang pahinga nila. At pagkatapos nga po nilang nagmerienda ay nagtrabaho na nga po sila kaagad ulit mga kalabs. Eto po pala yung buong room nila Kuya. At yung buong division nga po na yan ay tatanggalin po nila dahil papalitan na rin po nila ng hollow block. At maya-maya nga po mga kalabs ay nagpaalam na rin po kami nila Mama. Uuwi na nga po kami mga kalabs dahil magluluto pa po kasi si Mama ng pangtanghalian namin. Pero bago nga po kami umalis ay sinabihan na lang po ni Mama yung mga nagtatrabaho na tignan na lang daw po nila yung oras nila. At babalik na naman nga po kami mamayang hapon para po magpamerienda po ulit. Pauwi na nga din po kami dito mga kalabs kasama po namin yung tito ko pati po si Kuya Moymoy. Nagpunta rin po kasi sila dito sa school. At nung pauwi na nga po kami ay sumabay na rin po sila sa amin. Habang naglalakad nga po kami dito mga kalabs ay natanaw ko nga po yung bahay namin. Kitang-kita po pala dito yung taas mga kalabs. At gumanda na nga din po siya tignan kahit papaano. Kailangan pa nga pong mag-ipon ng marami pang budget
para po matapos ito. Iwala nga lang po at matatapos din po namin ito mga kalobs. At pagdating na naman nga po ng hapon, eto nga at nakapaghanda na naman po ulit si mama ng pangmerienda nila. Tinapay na may peanut butter naman po ang ipapamerienda ni mama. Sa pagkakataong yan ay dalawa nga lang po kami ni mama ang maghahatid ng pangmerienda. Umalis po kasi si kuya kasama po ng mga kaklase niya dahil may pinuntahan daw po sila. Kaya dadalawa na nga lang po kami ni mama ang pumunta. Pagkarating nga po namin dito sa school ay nandito rin po si tita. At tignan nyo naman po yung nagawa na nila mga kalab. Nakatatlong lane na nga po sila ng hollow blocks. Kaninang umaga bago nga po namin silang iwan ay wala pa po silang nagagawang ganito. Pero ngayon ay tignan nyo naman po, madami na rin po silang nagawa. At nung malapit na nga pong mag-alas 3 mga kalabs ay nagtimpla na rin po si mama ng kape nila. Kinulungan na rin po pala siya ni tita na magpalaman ng mga tinapay. Mas maganda na nga din po mga kalabs na dito po nila tinimpla yung mga kape. Sabi nga po ni mama ay dapat nagdala din po siya ng extra baso para dito na lang din daw po sila magkape. Kaya nga lang ay wala naman po siyang nadala. Eto po palang kasama ni mama, siya po pala ang president nila. Nandito nga din po siya para po magbantay sa mga nagtatrabaho. At darating din po kasi yung mga hollow blocks na pinadeliver ng isang parent. At si tita nga po ang magre-receive. At nung natapos na nga din po silang magtimpla ng kape at magpalaman ng tinapay ay tinawag na rin po nila sila para nga po makapagmerienda na rin. At dumating na nga din po si kuya mga kalabs kasama po ng mga kaklase niya. Dito na nga po sila sa school dumiretso. At bago nga po mag-alas 5 mga kalabs ay natapos na rin po sila tito na magtrabaho. Ipagpapatuloy na naman po nila ito ulit bukas mga kalabs. At sana nga marami na rin pong parents ang tutulong para po mas mabilis po itong matapos. Nilalabas na nga po nila kuya yung mga ibang kalat na naiwan sa loob. At hinugasan na nga din po nila yung pala na ginamit nila kanina. Para po kinabukasan ay malinis po ulit yung gagamitin nila. At nung matapos na nga po nila itong nilinisan ay nagpaalam na rin po sila sa amin. At naiwan nga po muna kami dito dahil hinihintay po namin si ate na anak po ni tita na may hawak po ng susi ng room. Ilalak niya po kasi itong room mga kalabs dahil po may mga ibang gamit na naiwan dito. Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.